So Romans chapter 5, verse 18 to 19. And then 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang papawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Hindi nagkasala si Kristo, 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y bibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa magitan niya. Mari na po tayo magsitayo, at tayo po ay manalangin, humingi ng gabay sa ating Panginoon. Kami po, O Diyos, ay patuloy na nininikluhod sa inyo, umaamin ang aming mga kahinaan, pagkukulang. Alam namin, Panginoon, kapos ang aming kaalaman, ang aming karunungan. Ngunit ikaw na Diyos na matalino, maraming kaalaman, at ang ikaw ang may sabi, Panginoon, na kami po ay humingi sa iyo upang bigyan niyo kami ng kaalaman. Sa oras pong ito, Panginoon, ay patuloy po na dalangin namin ang banal na Espiritu, ang siyang kumilos gumalaw sa aming kalagitnaan, ang siyang magbukas na pangunawa at magturo po. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Itutuloy po natin ngayon ang ating series na pag-aaral sa 1689 London Baptist Confession of Faith. So, ang title po natin ay sa chapter 8 of Christ the Mediator. At tayo po ngayon ay nasa paragraph 5. Ang anak na masunurin ay pinagpapala ng Diyos. Laging bukang bibigto ng mga nanay, tatay, minsan pati yung mga bata. Kasi narinig nila sa magulang nila ng batang mabait ay pinagpapala ng Diyos without knowing them na ito ay salita ng Diyos. Di po ba na sinabi doon sa Colossians chapter 3 verse 20? Sabi roon, mga anak, sundin niyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat kinalulugod yan ng Panginoon. At ngayon po, itong mga batang ito na naging masunurin, karamihan sila sa kanila ay naging maunlad yung buhay nila. Bakit po? Dahil naging masunurin sila sa payo, sa utos na kanilang mga magulang. Our Lord Jesus, the Son of God, is the best model na ating tutularan pagdating sa pagiging masunurin. Siya ay sumunod sa ating God the Father. Sumunod po siya na sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ng iba na merong hindi pagkapantay, mas mataas ang Ama dahil yung anak ay sumunod sa Ama. Pero hindi po yun ang tinupunto, kundi bagaman sa Diyos, di ba sabi doon, nagpakababa po siya at sumunod sa kalooban ng Ama. Hindi po nawawala o nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Pinapakita lang niya kung paano siya naging masunurin. At ang ating salita o ang ating teksto sa gabing ito ay nagbibigay ng katotohanan tungkol sa pagiging masunurin natin Panginoong Jesucristo. Di ba sabi doon na sa Romans chapter 5 verse 19, sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Na ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And then yung ating confession ay pinapaliwanag niya, pinapalinaw niya, na hango rin po sa salita ng Diyos. Ito po yung nilalaman ng paragraph 5 ng chapter 8 ng ating confession. Sabi rito, the Lord Jesus, by His perfect obedience and sacrifice of Himself,
which it through the eternal Spirit once offered up unto God, had fully satisfied the justice of God, procured reconciliation, and purchased an everlasting inheritance in the kingdom of heaven for all those whom the Father had given unto him. How did the Lord Jesus purchase an everlasting inheritance for all those whom the Father had given unto him? By his perfect obedience and sacrifice of himself. His perfect obedience, ang tawag dito ng mga theologian ay the active obedience of Christ. His obedience to the law of God to provide our righteousness. Sa magitan ng panampalataya natin sa Kanya, kaya sa Kristo, yung Kanyang pagiging masunurin sa law at sa Diyos ay kinounted sa atin. Kumbaga, hindi naman tayo ang nagpagod, naghirap, pero sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, kung ano yun ang tanggap niya mula sa Ama, ay tinanggap din natin. Ano po yun? Yung righteousness. Kaya nga, righteousness in Christ, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya tayo po sa harapan ng Diyos, tayo po ay malinis sa Kanyang harapan dahil kay Jesucristo. Yun naman po, the sacrifice of Himself, ang tawag naman po ng mga theologian dito ay the passive obedience of Christ. The word passive, hindi ibig sabihin contrast ng active. Ang ibig sabihin po ng passive in Latin word ay passio, means to suffer. Ang ibig sabihin nito ay tinanggap at tinis ng ating Panginoon yung puot ng Diyos. Imagine, wala naman po siyang kasalanan. Pero bakit siyang tumanggap ng puot ng Diyos? So, ganun tayo, kamahal ng Panginoon, yung hinihingi ng kautusan ay ginawa niya. Siya ay namatay, pinako sa krus para sa ating posisyon o para sa atin. It is through His active and passive obedience that Christ fully satisfied the justice of God. Ito naman po yung blessing ng the active and passive obedience of Christ. Yung satisfied the justice of God and brought us conciliation with our God. By faith, we are no longer enemies of God, but children. He gave us an everlasting inheritance in the kingdom of heaven. So, itong mga pagpapalang ito o spiritual blessing, pwede natin sabihin na salvation blessing dahil po yan sa twofold obedience of Christ. Kaya nga ang mensahe po na nais ko iparating sa bawat isa ay the active and passive obedience of Christ is essential to our salvation. So may dalawang bagay po tayong tatalakayin o main point natin, ang point number 1 natin ay the necessity of the active obedience of Christ. Pangalawa, the blessing of active and passive obedience of Christ. So una, kung naaalala niyo po o kilala niyo po ang isang theologian na si Dr. J. Gresham Machen, mali ba? Machen ba o Machen? Machen, yan, sorry. So, si Dr. J. Gresham Machen ay bago po siya namatay, January 1, 1937, siya po ay humingi ng tulong sa isang nurse para mag-dictate yung kanyang final na telegram sa kanyang mga kaibigan. At napakaiksi lang, 13 words. At ito po ang sinabi niya. I'm so thankful for the active obedience of Christ. No hope without it. Grabe yung sinabi niya na kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportansya ang active obedience of Christ.
Pero sabi nga, hindi mo mapiplease lahat ng mananampalataya at di mananampalataya. Kasi merong mga kritiko na nakikipagpunabasa, sabi dito ng isang critic, many Reformed writers, however, hold to a different meaning of the active obedience of Christ. Their definition views the atoning work of Christ as a substitute for the elect, not only by his suffering and death, his passive obedience, but also by his keeping of the law, his active obedience. These Reformed writers believe both Christ's active and passive obedience were part of the atonement. The Bible teaches that justification is a twofold change in God's record wherein all of our sins are blotted out. And the righteousness of the Christ is credited to us. These Reformed writers believe our sins are blotted out because of Christ's suffering and death. But the righteousness of Christ that is credited to us was his keeping of the law as our substitute. At ito ang tanong, is it scriptural? At ang sabi niya, I do not believe the view that Christ's obedience to the law is a part of his substitutionary atoning work for the following reason. So, 8 po ito, 5 lang po yung babasahin po natin para ma-inform lang po kayo kung ano yung kanyang rason. Una, the gospel does not focus on our Lord's sinless life, but upon his death and resurrection. Pangalawa, we are justified by Christ's death rather than his sinless life. Pangatlo, justification comes through Christ's righteous act, a singular act rather than plural acts of righteousness. Next, Christ's sinless life qualified him to be our sacrifice, but his death is the basis of our justification. And yung pinakahuli, sabi niya, not all Reformed theologians affirm that active obedience of Christ as part of his atoning work. Kaya minsan, naguguluhan sila, kayo-kayong mga Reformed, di ba kayo nagkakaunawaan? Dahil may kanya-kanya, mayroong kanya-kanyang interpretasyon, ngunit maliwanag po. Sa salita ng Diyos, di po ba sabi nga ni R.C. Sproul, sabi niya, na nagkaroon ng double imputation doon sa krus. Kung natatandaan niyo po, di po ba noon sa eleksyon kapag bilangan na, meron tayong narinig lagi na dagdag, bawas. Binabawasan yung puntos ng kalaban, dinadagdag sa kanya. Sa Panginoon, hindi siya binawasan yung kasalanan. Kung hindi, totally blotted out. Sabi nga Romans chapter 4 verse 8. At dahil tayo ay redeemed, tayo ay ligtas na, ang inimpute naman sa atin ay yung righteousness ni Christ. Kaya nagkaroon ng double imputation. So, sinasabi din ni Lois Berkhoff na sa kanyang systematic theology kung gaano kalaga itong dalawa nito, yung twofold obedience of Christ, sabi niya, the two accompany each other at every point in the Savior's life. There is a constant interpretation of the two. Christ's active and passive obedience should be regarded as complementary parts of an organic. So, ngayon, atin naman ngayon, alamin ang sinasabi ng mga theologian regarding naman po sa necessity. Bakit mahalaga itong active obedience? Sabi ni Wayne Grudem, if Christ had only earned forgiveness of sins for us, then we would not merit heaven. Nabigla ako to dati nung binasa ko to eh. Sabi niya, kung natanggap mo lang ang pagpatawad ng kasalanan mo, and then, walang merito ng langit o hindi tayo makakapunta sa langit. No eternal life.
Sabi niya, our guilt would have been removed. But we would simply be in the position of Adam and Eve before they had done anything good or bad and before they had passed a time of probation successfully. To be established in righteousness forever and to have their fellowship with God made sure forever, Adam and Eve had to obey God perfectly over a period of time. Then God would have looked on their faithful obedience with pleasure and delight, and they would have lived with Him and fellowship forever. Pero alam naman nating istorya, sabi ng Romans 5:12, di ba, hindi nakapasa si Adam. Nag-fail po siya. Kaya yung unang Adan na representative ng sangkatauhan ay nagkasala. Ngayon, sa New Testament, ang ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, no kanyang, sabi rito, for this reason, Christ had to live a life of perfect obedience to God in order to earn righteousness for us. So, ganun kahalaga yung ginawa ng ating Panginoon, yung kanyang active obedience. Ibig sabihin yung active obedience ay perfectly obedience. Mula nung siya ay nag-incarnate, yung kanyang humiliation, nag-incarnate, yung kanyang suffering hanggang sa kamatayan, ay sumunod siya. At yun nga po ay nag-gain natin ngayon itong righteousness, hindi dahil tayo ang gumawa nito, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. He obeyed the moral laws, the Decalogue. He was baptized and punished because of our disobedience. Kung ano hinihingi ng batas, ng law, ay susundin niya. Kung tutusin, hindi naman niya kailangan gawin yun kasi wala naman siyang dapat patunayan kasi siya po ay Diyos. Nagkatawang tao na siya ay sinless. Bakit niya ginagawa ito? Ginagawa niya ito in behalf of us. Alang-alang sa atin. So, kailangan niya sundin ng batas, ang kautusan, perfectly. At yun naman ay napatunayan niya. So, sinasabi ni Wayne Grudem sa atin na kung gaano kaimportansya, kahalaga ang Christ obedience. Sabi nga, without it, no hope for us. At matutulad tayo kay Adan nung sila hindi pa nagkakasala, hindi pa nakagawa ng masama. Na kailangan nilang sumunod doon sa positive laws para magkaroon sila ng yung panghabang buhay na enjoyment sa piling ng ating Panginoon. And this itong Christ obedience ay binigyan din ng paliwanag po ng isang manunulat sa Legionnaires. Doon po sa Studies and Devotion at Legionnaire, at ang kanyang title ay Two Kinds of Obedience. Sabi niya, this active obedience is unimportant to our salvation. As the passive obedience of Christ's death on the cross, if the death of Jesus were all that we had, we would simply be restored to a place of neutrality. Our sins would be wiped away, but we would have no positive record of righteousness to present to the Father. This was the state of Adam before the fall. He had no positive righteousness, no good works that he did, but he also had no sin. He had to obey God, doing good by taking dominion of the earth and no eating the forbidden fruit. So halos parehas yung sinasabi na ni Wayne Grudem at nung itong nag-publish sa Legionnaire. So,
Alam natin ang kasaysayan na nagkasala nga si Adan. So ang nangyari na sila po ay na mana nila hindi bagkapala kundi curse at death dahil nga po dun sa pagsuway. At hindi lang yun, pinalayas po sila sa paraiso, sa Eden. Kasi nga po, di ba, kapag kumakain ka ng bunga nun, hindi ka na mamamatay. Pero dahil sa kanilang pagsuway, sila po ay pinalayas. Kaya sabi to, therefore, fallen sinners have double need with respect to God's holy law. First, to escape the curse incurred by disobedience. And second, to obtain the blessing promised to obedience. William Perkins said, we owe to God a double debt. One is that we are to fulfill the law every moment from our first beginning. The second debt is a satisfaction for the breach of the law. So, salamat sa Panginoon dahil ina-enlight tayo ng mga kapatid natin kung gaano kahalaga ang active obedience ni Christ. At yun din naman po ay ang sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 9. Sabi niya, and be found him not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. So tayo ay nagiging righteous through faith in Christ. Nating pinapaniwalaan yung kanyang active obedience. So si Paul ay ayaw niya ng moral neutrality, yung bang nandun lang siya sa gitna. Ang gusto niya ay nandoon sa kalagayan na pinatawad and then merong positive moral righteousness na alam niya kung kanino ito makakamit, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya mismo nagsabi doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ang sabi niya na si Christ our righteousness. At ganoon din po sa ating teksto sa Romans 5 chapter 5 verse 19. Di ba sabi doon na for as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's disobedience many will be made righteous. So ang point natin, the Christ active obedience is one of the twofold obedience of Christ that we cannot separate it. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Sila ay magkasama. Kaya nga meron tinatawag na double imputation doon sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Ngayon naman po ay yung spiritual blessing o salvation blessing ng dahil sa active and passive obedience ni Christ, ay ito po ang sinasabi ng ating confession. Una, because of Christ's active, passive obedience, sabi roon, had fully satisfied the justice of God. Di po ba noong una dahil nagtitimpis siya sa kasalanan ng tao. Pero nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagtakda na ng isang araw ay kanyang sisingilin. Sa madaling salita, merong kaparusahan sa kasalanan. At ang God pa din na nagbigay ng ating ikatutubos ng ating kasalanan o yung satisfaction ng galit ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang passive, ang active obedience, ang siyang nagbigay ng hupa o galit ng Diyos. Dahil ang Diyos, dahil sa kasalanan ng tao, galit siya. Kaya nga, wala akong pwedeng lumapit sa Diyos but that time, kasi nga, galit ang Diyos. Sino magiging tagapamagitan?
At alam naman natin na si Yesu Kristo ang tagapamagitan ng tao at sa Diyos. First Timothy chapter 2 verse 5, kung ako hindi nagkakamali. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang nagliliklhod para sa ating kasalanan. Okay. Yeah, dahil sa kaniyang active and passive obedience, nawala yung galit ng Diyos, nagkaroon ng hustisya doon sa kasalanang ginawa ng natin. Dahil tinupad niya ang kautusan. At tutuparin din niya dahil sa ating kasalanan, sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, tinupad din niya yun. Siya ngayon ang naging hain, handog sa patawad ng ating kasalanan. So yun ang unang blessing na nahupa ang galit ng Diyos sa atin. Pangalawa, through Christ's active and passive obedience, na-procure yung reconciliation. Natamo, yun natin yung pagkikipagkasundo sa Diyos. Kung matatandaan natin sa Ephesians chapter 2, di ba sabi doon, dati tayo ay kaaway ng Diyos. Pero yung mga non-believer, madali lang sabihin, kaibigan ko ang Diyos. Pero ang sabi ng Bible, kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At hindi lang yun, napupuot sa atin ang Diyos. Imagine, napupuot. Yung galit pala nga, medyo, pero pagpuot na, medyo matindi na ho yun. So, pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan, natamo natin ngayon yung reconciliation dahil sa Kanya. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Through Christ's active and passive obedience, na procure ang reconciliation. And lastly, and purchase an everlasting inheritance in the kingdom of heaven for all those whom Father had given unto Him. Di ba sabi kanina, kung ang natanggap nyo lang ay kapatawaran ng kasalanan, pero wala yung righteousness ni Christ, doon lang kayo. Parang sinasabi dyan lang kayo sa pintuan. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Bakit? Eh dahil kailangan ng righteousness. Eh hindi naman natin kayang gawin yun. Ang sino lang pwede gumawa nun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil tayo ay isa sa mga pinili ng ating Panginoon, kinahabagan tayo ay nakarinig ng Ebanghelyo, ating naunawaan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at tayo po ay nagsisi at sumampalataya. At kasabay nun, tinanggap natin itong binili na walang hanggang pangako ng kaharian doon sa langit sa pili ng ating Panginoon. Para sa mga pinili niya. Kasama po tayo doon. Biriin nyo, dito pa lang sa lupa, alam na natin kung saan po tayo pupunta at sino ang makakasama natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, napakahalaga ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya doong kaninang binasa ko yung critics na yon, parang hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos. At dinidegrade niya yung ginawa ni Jesucristo. Yung humiliation ni Christ, Diyos na nagkatawang tao, di po ba? Yung kanyang, sabi nga, di ba, siya ay tinubok sa lahat ng paraan, ngunit hindi nagkasala. Ano kaya ang mga pagsubok na yun? Dahil sabi nga, kaya nga naunawaan tayo ng Panginoon dahil siya ay nagkatawang tao. Naunawaan niya yung mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Kaya, napakahalaga. Through the work of Christ, His active obedience and passive obedience, He gave us much blessing. Kaya lang, huwag tayo mag-focus sa, pag sinabi kasing blessing, ang iniisip natin ay material.
Pero ang Bible ay more on spiritual blessing. Sin to mortify, kung pilit natin binawalang halaga ang perfect obedience ni Christ sa God's law, para lamang bisan tayo ng kanyang katuwiran at bigyan ng buhay na walang hanggan sa magitan ng panampalataya sa Kanya. Ano pa ang naghihintay sa atin? Katulad kanina, di ba sabi niya, hindi daw nakapokus doon sa sinless life, kundi doon sa death of Christ. Kasi pinaghiwalay nga niya. Sabi nga, nung nagkatawan, ang ating Panginoon, nang siya nagkatawang tao, di ba, dire-diretso po yun hanggang sa kamatayan. So, walang ano doon na period na nagkaiba yung pangyayari, kundi isang alam po yun. So, ibig sabihin, yung kanyang pagsunod ay natapos doon sa kamatayan. Kaya iba, ang tawag nila dito ay active obedience of Christ. Pero yung iba naman, kanilang sineseparate yung active at saka yung passive obedience ni Christ. Pero halos, isa lang din naman ang ibig sabihin nun. So, ang gospel tour natin, pinaglaban tayo ni Christ, di po ba, hanggang kamatayan, upang maibalik niya ang naputol na ugnayan ng Diyos at ng tao nang dahil sa ating mga kasalanan. So, ang challenge ko lang, every time na tayo nakakaramdam ng panghihina, panlalamig, sabi nga, look unto Jesus. Tingnan natin yung cross. Anong ginawa ng Panginoon doon sa cross? Sa madaling salita po, wala ho tayong madadahilan. Kasi yung ating mga pagsubok ngayon, kay kukumpara sa pagsubok ni Christ noon o yung kanyang dinanas, ay wala pong katumbas. Di naman po sa mga hindi pa naranasan ang pagpapala ng perfect obedience ni Christ sa God's law and sacrifice niya sa krus dahil sa pagmamataas at kawalan ng panampalataya sa Kanya. This is the time na lumapit tayo sa Kanya sa panalangin. Panalangin ng pagsisisi at pagsampalataya sa Kanya. Maliwanag na sabi ng Panginoon o sa Kanyang salita, through the passive and obedience of Christ, yung kanyang perfectly obedience sa God's law nung siya ay nasa lupa hanggang doon sa krus na nagbibigay sa atin ng justification, nagbibigay sa atin ng redemption, at binabaliwala po natin, sino pa bang hain ang inihintay natin para sa ikapatawad ng ating kasalanan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, aming Manglilikha. Naway ang salitang naipahayag sa magitan ng iyong lingkod ay naway hindi ito maging karagdagang kaalaman lamang sa bawat isa, kundi lagi namin itong muni-muniin. Lagi naming alalahanin ang ginawa mo sa krus. At naway makilala ka pa namin ng lubusan sa magitan po ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.